Ang lalaking nagpasimula ng unang digmaang pandaigdig ay naglalayag sa gitna ng Dagat Baltic na nakangiti. Inakala niyang tinatapos niya ang isang alyansa. Sa katotohanan, sinisindihan na niya ang mitya. Sa Vienna, isang lihim na orasan ang mabilis na tumatakbo patungo sa isang inferno sa Europa at dalawang pinuno ng estado, isang hari at isang pangulo, ang nakatakdang gumarantiya sa pagsabog nito. Tag-init, 1914. Isang napakagandang barkong pandigma ng Pransya na pinangalanang France lamang ang dumaan ng mabagal at maringal sa pilak na liwanag ng Baltic. Ang hangin sa Europa ay puno ng posibilidad ng digmaan, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa pagtatagpo ng Imperial Navy ng Rusya sa Kronstadt. Naalala ni Maurice Paleolog, ang Pranses na embahador sa St. Petersburg, ang eksena ng malinaw. Isang malakas na ingay sa daungan habang ang mga kanyon ay nagpapaputok bilang pagsaludo. Ang mga tripulante na naghihiyawan at ang tunog ng pambansang awit ng Rusya na dala ng mga alon. Ang makapangyarihang barkong pandigma ay naghatid sa pinuno ng estado ng Pransya, si Pangulong Raymond Poincaré, sa Rusya. Ang Tsar, si Nicholas ang ikalawa, ay tinanggap siya sa gangway. Hindi ito isang sosyal na pagbisita. Ito ang countdown para sa digmaan. Ang misyong ito ang huli at tensyong kumpirmasyon ng alyansa sa pagitan ng pinakamalaking autokrasya sa Europa at ng tanging makabuluhang republika sa kontinente. Ang alyansang ito ang pundasyong inaasahan ng Pransya upang makaligtas sa lumalagong kapangyarihan ng Alemanya. Ang pagpapanibago nito ngayon, sa mismong kasunod ng asasinasyon ng Archduke, ay nagpadala ng malinaw at dumadagundong na mensahe sa Berlin at Vienna. Ang alyansa ay matatag. Sa loob ng ilang dekada, ang Republika ng Pransya ay namuhay sa ilalim ng anino ng Imperyong Aleman. Mula noong sakuna ng pagkatalo sa digmaang Franco-Pruso noong 1971, ang Pransya ay nawalan hindi lamang ng kanyang emperador, kundi pati na rin ng kanyang prestihyo at ng teritoryo ng Alsace at Lorraine. Ito ay isang bansang minumulto. Si Raymond Poincaré, isang makapangyarihang abogado at politiko, ang mismong sagisag ng pambansang traumang ito. Siya ay nagmula sa Lorraine. Ang kanyang pamilya ay tumakas pakanluran ng sakupin ng mga puwersang Aleman ang kanyang bayan. Sinabi niya, "Wala akong nakitang ibang dahilan para mabuhay kundi ang posibilidad na mabawi ang ating mga nawalang lalawigan." Bilang pangulo, pinatatakbo niya ang patakarang Pranses ng may iisang determinadong layunin, ang pagpapanumbalik ng kapangyarihang Pranses. Nangahulugan ito ng pagtatali sa mga Ruso sa Pransya gamit ang mga bakal na kadena ng pangako. Ang Pransya ay mas maliit kaysa sa Alemanya. Ang populasyon nito ay bumababa, ngunit napanatili nito ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagmimilita sa lipunan nito. Ang 3-year law ay nagpalawig sa serbisyo militar na nagpadami sa antas ng mga tropang Pranses. Ang alyansa ay nakatali na ngayon sa bakal, na bunsod ng isang ibinahaging takot. Ngunit para sa Alemanya, hindi lamang ito isang problemang politikal. Ito ay isang literal na schedule para sa pananakop. Kung kikilos ang Pransya, mapipilitan ang Alemanya na itaya ang lahat sa isang plano na garantisadong magbubunga ng isang pandaigdigang digmaan. Alam ng mga Pranses na kung wala ang isang malaking kakampi sa silangan, sila ay mapapahamak. Ang alyansang Franco-Ruso, na unang nilagdaan noong 1974 ay ipinagdiwang bilang isang kinakailangang panimbang sa bago at masiglang imperyong Aleman. Ang alyansang ito ay mahal. Ang mga pautang ng Pransya ay bumuhos sa Rusya, na nakatuon sa modernisasyon ng militar nito at sa malawak nitong network ng rails. Isang mahalagang pamumuhunan na idinisenyo upang matiyak na kung darating ang digmaan, ang malawak na hukbo ng Tsar ay mabilis na makakapagmobilisa at makakagiba sa silangang bahagi ng Alemanya. Gayunpaman, ang Rusya ay hindi isang mahinang kasosyo. Ito ay isang dambuhalang mabilis na nagmomodernisa. Ang populasyon nito ay higit sa 164 na milyon, kaya ang hukbo nito ang pinakamalaki sa mundo. Mula noong digmaang Ruso-Hapon, ang Tsar
Nicolas ang ikalawa, isang autokrata, ay napilitang ituon ang kanyang pansin sa Europa at sa Balkans. Ang pagbabagong ito ng pokus ay dala ng dalawang pangunahing pangangailangan. Isa para sa prestihyo at isa para sa kaligtasan. Dalawang beses sa pananaw ng mga Ruso na napilitan silang umatras sa Balkans. Isang beses nang sakupin ng Austria ang Bosnia at muli noong panahon ng mga digmaang Balkan. Ang mga diplomatikong pagkatalong ito ay sumugat sa karangalan ng Rusya. Natutunan nila ang isang masakit na aral. Nakita ng mga Austriano at Aleman ang pag-aalinlangan ng Rusya bilang kahinaan. Naniniwala ang Moscow na kung aatras sila sa ikatlong pagkakataon, habang buhay nang mawawala ang karapatan ng Rusya sa katayuan bilang isang dakilang kapangyarihan. Natutunan ng Rusya ang isang huli at mapanganib na aral. Naniniwala ang mga Austriano na palagi silang aatras. Sa pagkakataong ito, ang Moscow ay nakatuon sa isang estratehiya na nangangahulugang ang anumang inaakalang kahinaan ay tutumbasan ng isang hindi matitinag at mapaminsalang lakas. Ngunit ang tunay na makina ng pangako ng Rusya ay isang malamig at matigas na estratehiya tungkol sa kapalaran ng Black Sea Straits. Ang tunay na dahilan kung bakit handang itaya ng Rusya ang lahat ay matatagpuan 500 milya sa timog, sa isang makitid na daan ng tubig na kumokontrol sa daloy ng ekonomiya nito. Ang choke point na ito ay ang Black Sea Straits, ang Dardanelles at ang Bosphorus, na kontrolado ng nabubulok na Imperyong Ottoman. Ang mga daan ng tubig na ito ang link sa pagitan ng mga panloob na daungan ng Rusya at ng bukas na Mediterranean, at sa makatuwid, sa buong mundo. Ang katatagan ng ekonomiya ng Rusya ay nakadepende sa pag-e-export ng butil, at kung ang mga straits na iyon ay sarado, ang ekonomiya ng Rusya ay malalagay sa matinding panganib. Ang foreign minister na si Sergei Sazonov, isang kabado at madaling magulat na tao na mukhang manager ng bangko ngunit may imperial na bisyon, ay nauunawaan ang estratehikong kahinaang ito ng higit sa sinuman. Ito ang kanyang pinakamalaking takot, na ang isang kaaway na kapangyarihan ay makakuha ng kontrol sa straits. Ang kanyang takot ay hindi abstract. Ito ay pinagtibay ng makitang ang Imperyong Ottoman ay nagsisimulang bumalik sa lakas pandagat. Ang mga Ottoman ay kabibili pa lang ng dalawang makapangyarihang dreadnought mula sa isang kumpanyang Briton na may 5 pang susunod. Ang mga Ruso ay walang katumbas na dreadnought sa Black Sea. Nakita ni Sazonov ang panganib ng malinaw. Kung darating ang mga barkong Ottoman na iyon, ang plota ng Rusya ay malalamangan ng 6 sa bawat isa, at ang pagkakataong kontrolin ang straits ay tuluyan ng mapapatay. Ang pakiramdam na iyon ng pagmamadali ang tumitiktak na orasan sa patakarang panlabas ng Rusya. Dahil dito, ang Balkans bilang hinterland sa straits ay naging kritikal na mahalaga. Kailangan ng Rusya ng mga client states doon upang matiyak na walang kalabang kapangyarihan, partikular ang Austria-Hungary, ang makokontrol ang daan at, sa pagpapalawig, ang straits mismo. Ipinako ng Rusya ang pag-asa nito sa mabilis na lumalagong kaharian ng Serbia. Hindi kayang magpatalo ng mga Ruso sa ikatlong pagkakataon. Ang paggawa nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng kanilang autoridad magpakailanman. Sa pananaw ni Sazonov, ang kasalukuyang krisis ay hindi tungkol sa isang asasinasyon, kundi isang huling pagsubok ng determinasyon. Ang kanyang sariling naratibo ay isa ng purong agresyon mula sa kabilang panig. Binaliwala niya ang pagpatay sa Archduke bilang walang kaugnayan. Iginigiit niya na ang asasinasyon ay isa lamang dahilan para sa Austria na kumikilos bilang sunod-sunuran ng mga general na Aleman upang atakehin at burahin ang Serbia sa mapa. Ang pananaw ni Sazonov sa politika ng kontinente ay Darwinian. Ang Austria ay tapos na, habang ang Serbia ay isang mas bata at mas masiglang bansa sa isang makasaysayang misyon. Para sa Austria-Hungary, nalabanan ang kursong ito ay hindi lehitimo. Sa makatuwid, si Sazonov ay psikolohikal na handa para sa tunggalian. Kumbinsido na ang pagiging matigas ang tanging tamang landas na dapat tahakin. Pinagtibay ng pagbisita ng mga Pranses ang kanyang mga umiiral na hinala. Si Maurice Paleolog, ang madramang embahador ng Pransya, ay ginatungan si Sazonov na tinitiyak sa kanya na ang Pransya ay mananatiling matatag.
Ngayon ay may katiyakan na si Sazonov mula sa kanyang kaisa-isang dakilang European ally. Kumpiyansa siya na kapag dumating ang ultimatum at alam niyang darating ito, kakailanganin itong harapin ng Rusya ng may sukdulang determinasyon. Nakipagpulong siya kay Count Chapary, ang embahador ng Austria-Hungary, at agad na sumalakay, kinalimutan, ang pakikiramay upang babalaan ang diplomat laban sa anumang pagtatangka na idiin ang mga Serbyano. Ang Serbia ay may mga kaibigan, paalala ni Poincaré sa kanya, at sila ay nagmamasid. Ito ang Pangulo ng Pransya na personal na naghahatid ng ultimatum sa mga Austriano. Lumabis kayo at haharapin ninyo kami. Ito ang eksaktong gustong marinig ng mga Ruso. Ang huling pagpupulong, isang military gala na ginanap sa gabi bago ang pag-alis ni Poincaré, ay nagpatibay sa kasunduan. Kasama sa mga panauhin ang dalawang prinsesang Montenegrin na malakas na nagdedeklara ng darating na digmaan. Magkaroon ng digmaan. Tuloy na. Ibalik ang Alsace-Lorraine. Magkikita tayo sa Berlin. Ang pangunahing mensahe ay malinaw. Wala nang atrasan. Inilagay niya ang desisyon sa matitinding termino na binabalaan ang kanyang mga kasamahan na kung aatakihin ng Austria ang Serbia, magkakaroon ng isang pandaigdigang inferno. Binigyan ng mga Ruso ang mga Serbyano ng isang malinaw na hudyat. Manindigan kayo at papanig kami sa inyo. Sa madaling salita, binigyan nila ang Belgrade ng sarili nilang blankong tseke. Sina Poincaré at ang kanyang punong ministro, si René Viviani, ay naglayag sakay ng France. Kampante na ang kanilang nagkakaisang hanay kasama ang Rusya ay napakalakas na mapipilitan ang mga Aleman at Austriano na kumurap. Malalaman na nila na ang nakataya ay mas mataas pa. Ngunit kahit habang naglalayag palayo ang barkong Pranses at ang mga Ruso ay nagsisimulang timbangin ang kanilang mga opsyon, kumilos ang mga konspirador sa Vienna. Naghintay sila hanggang sa ang kanilang mga kaaway ay diplomatikong nakahiwalay sa dagat na nagbibigay sa mga Pranses at Ruso ng halos walang oras upang mag-coordinate ng tugon. Ang tiempo ay kritikal. Kinalkula upang matiyak ang maximum na gulat at minimum na pagkakataon para sa isang organisado at nagkakaisang tugon. Kung nais mong maunawaan ang hindi kapanipaniwalang tensyon at ang mga nakamamatay na kalkulasyon na humantong sa digmaan sa Europa, tiyaking mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang kampana upang hindi mo makaligtaan ang isa pang malalim na pagsusuri sa mga labanan at desisyon na humubog sa ating mundo. Wala na ang mga barkong pandigma. Ang mga diplomat ay naglalayag na pauwi. Dahil ang mga Pranses ay nasa dagat na muli, nagsimula ng tumakbo ang orasan. Sa ganap na ika-6 ng gabi sa isang Huwebes, bumukas ang mga pintuan ng Austrian legation sa Belgrade. At ang unang hakbang ng isang pandaigdigang sakuna ay naihatid. Ang tiempo ay sadya. 7 oras matapos ang Pangulo ng Pransya ay umalis sa daungan ng Kronstadt gamit ang singaw. Ang ultimatum ay naihatid sa nagulat na pamahalaan ng Serbia. Dahil ang punong ministro na si Nikola Pasic ay wala, ang tanging taong available upang tumanggap sa embahador ng Austria, si Baron Giesel von Gieslingen, ay ang ministro ng pananalapi. Hindi siya marunong mag-Pranses. Kailangan nilang kumuha ng tagasalin. Nang ibigay sa ministro ng pananalapi ang dokumento, nag-atubili siya at ayaw hawakan ang papel na tila ba ito ay radioactive. Si Giesel, suot ang kanyang damit panlalakbay, ay nanindigan. Mayroon kayong 48 oras, pahayag niya. Kung hindi kayo sasagot, puputulin ko ang diplomatikong relasyon at aalis agad ng Belgrade. Ang ultimatum mismo ay isang obra maestra ng agresyon na nakabalat kayo bilang pagtatanong. Nagsimula ito sa tamang pagsasabi na ang pagpaparaya ng Serbia sa mga grupong laban sa Austria ay nagpahintulot sa mga asasin na isakatuparan ang kanilang balak. Pagkatapos ay dumating ang 10 kahilingan. Ngunit ang huling punto ay nakasalalay sa 2 punto na direktang tumama sa puso ng soberanya ng Serbia. Nakasaad sa 5 punto na ang Austria ay dapat payagan ng pakikipagtulungan sa inyong lupain. Hiniling naman ng 6 na punto na ang mga investigador na Austriano ay payagang makibahagi sa mga investigasyon. Hindi ito simpleng kahilingan para sa katarungan, ito ay kahilingan para sa panloob na pagpapasailalim.
Gaya ng isusulat ni Winston Churchill sa kalaunan, ito ang pinaka-insolenteng dokumento sa uri nito na kailanman ay naisip. Para sa mga Serbiyano, ang pagtanggap sa mga investigador na Austriano ay nangangahulugang pagpapahintulot sa kanila na makapasok sa madilim na bahagi ng intelidensya militar ng Belgrade. Isang imposibleng kahilingan na idinisenyo upang tanggihan. Ang reaksyon sa Belgrade ay pagkapanik. Ang punong ministro na si Pasic, na nasa kampanya noon, ay agad na nahulog sa matinding takot. Ang kanyang tren ay kailangang patigilin ng isang station master na naghatid ng isang kagyat na tala. Kailangan niyang bumalik at harapin ang ultimatum. Ang mga ministrong Serbiyano ay nagtrabaho ng buong magdamag. Ang panik na ito ay humantong sa isang hindi pangkaraniwang sandali. Si Bazar Yankovic, ang ministro ng kalakalan, na ang pamilya ay nagbabakasyon sa teritoryong Austriano, ay nagpasyang pumunta sa embahada ng Alemanya upang humiling ng ligtas na pagdaan. Sa kalituhan, dinala siya ng kanyang tsuper sa maling gusali, ang embahada ng Austria. Dumating si Yankovic isang oras lamang bago ang deadline. Ang embahador ng Austria, nang makakita ng isang opisyal ng Serbia, ay nag-akalang naparito siya para sa isang huling pagsamo. Pinapasok si Yankovic sa loob bago niya na-realize ang kanyang malaking pagkakamali. Napilitan siyang ipaliwanag ang kanyang pribadong sitwasyon. Si Baron Giesel, na nagpakita ng isang sandali ng makalumang kabalyerismo, ay nangako bilang isang ginoo na titiyaking bibigyan ang pamilya ni Yankovic ng mga espesyal na pasaporte. Ang sandaling ito ng kabutihan ng tao ay nagkumpirma sa ganap na kawalan ng pag-asa. Ang embahador ay nakasuot na ng kanyang damit panlalakbay at ang embahada ay nakaimpake na at handa na para sa digmaan. Samantala, sa St. Petersburg, natanggap ni Sazonov ang balita tungkol sa ultimatum. Ito ay ayon sa pahayag niya sa Tsar, isang digmaang European. Agad niyang sinisi ang Alemanya. Tsar Nicholas ang ikalawa ay hindi kumbinsido na itinuturo na ang kanyang pinsan, si Willie, ay namumuno sa isang mayamang bansa. Bakit nila itataya ang lahat? Ngunit matigas si Sazonov. Masyadong matagal nang pinahintulutan ng Rusya ang agresyong Aleman-Austriano. Hindi sila dapat umatras ngayon. Nabubuhay tayo sa panahon ng mabilis na komunikasyon. Ngunit noon, ang bawat sandali ng katahimikan ay nagdaragdag sa takot. Kung sa tingin mo ay nakakapukaw ng interes ang pagsusuring ito ng mga diplomatikong pagkigo, pakibahagi ang video na ito sa iba pang mahilig sa kasaysayan. Habang papalapit ang 48 oras na deadline, ang lahat ng mata ay lumingon sa Rusya. Ang mga Serbiyano ay nakagawa na ng kanilang pagsamo at ang mga Pranses ay nasa dagat pa rin, nakahiwalay. Ang kapalaran ng maliit na bansa ay nasa kamay na ngayon ng dambuhalang autokrata. Habang ang mga estado sa kontinente ay nagkukumahog na magmobilisa, isang makapangyarihang bansa ang nanatiling hiwalay. Ang Britanya, Panginoon ng dagat at ang pinakamalaking imperyo sa mundo, ay nagmasid sa namumuong bagyo. Ang estratehiya nito ay paralisado ng isang katanungan na walang makasagot. Ito ba ay isang kakampi o isang tapat na tagapamagitan? Sa loob ng ilang dekada, nasiyahan ang Britanya sa patakaran ng splendid isolation, na umaasa sa kanyang makapangyarihang Royal Navy. Ngunit habang lumalaki ang kapangyarihan ng Aleman, nilagdaan ng Britanya ang Entente Cordiale kasama ang Pransya at isang kumbensyon kasama ang Rusya. Ang nagresultang kalituhan ay nakamamatay. Ang lalaking namamahala sa patakarang panlabas ng Britanya ay si Sir Edward Grey, isang malungkot at mataas ang pinagmulan na politikong mas deboto sa fly fishing kaysa sa diplomasya. Si Grey, na hindi marunong mag-Pranses, ay ang huwarang tapat na tagapamagitan. Taos-puso siyang naniwala na ang mga sibilisadong pinuno ng Europa ay maaaring pagsama-samahin upang makakita ng katwiran. Ngunit si Grey ay isang tapat na tagapamagitan na may lihim. Nang ipitin siya ng mga Pranses, lihim niyang tiniyak sa kanila, "Palagi kaming papanig sa inyo." Hindi niya kailanman isinulat ang pangakong ito na nagpahintulot sa kanya na hayagang panindigan na ang Britanya ay ganap na hindi obligadong lumaban. Ang nakamamatay na kalituhang ito ay nagligaw sa lahat. Hinayaan nito ang mga Pranses at Ruso na umasa sa interbensyon ng Britanya.
at hinayaan nito ang mga Aleman na umasa na ang Britanya ay mananatiling neutral. Nang basahin ni Gray ang ultimatum ng Austria sa kanyang gabinete, tunay siyang nagulat at tinawag itong pinakamabigat na deklarasyon na nakita niya kailanman. Malinaw ang gabinete, ayaw nila ng digmaan. Ang kanilang unang posisyon ay simpatiko sa Austria, naniniwalang ang mga Serbyano ay nangangailangan ng isang napakatinding leksyon. Ngunit sila ay nabahala sa lantarang kalupitan ng pamamaraan ng Austria. Ang kagyat na solusyon ni Gray ay magmungkahi ng isang four-power mediation, Britanya, Pransya, Alemanya at Italia, upang pilitin ang Austria at Rusya na umatras. Kumbinsido siya na ang mga Aleman at Ruso ay sasang-ayon sa isang sibilisadong komperensya. Ngunit ang pamamagitang ito ay may depekto. Wala sa Pransya o Alemanya ang gustong mamagitan. Gusto nila ng tagumpay ng tatag ng loob. Ang iminungkahing hanay ay tiyak na boboto ng 3 laban sa 1 laban sa Austria. Habang kumakapit si Gray sa pag-asang makapangisda ng payapa sa Ilog Itchen, nakita ng kanyang mga diplomat ang nagbabantang sakuna. Ang pangunahing boses ng babala ay si Sir Eyre Crowe, isang panatikong anti-Aleman na opisyal. Si Crowe ang boses ng realpolitik at inilahad niya ang nakapangingilabot na katotohanan sa isang memo na tumagos sa idealismo ni Gray. Ikinatwiran ni Crowe na walang ibang mapipili ang Britanya kundi ang lumaban. Kung mananatiling labas ang Britanya, may 2 sakunang kahihinatnan. Maaaring manalo ang mga Aleman at dominahin ang Europa na mag-iiwan sa Britanya na nag-iisa at walang kaibigan sa awa ng mga Pruso. O ang mga Pranses at Ruso ay manalo ng walang tulong ng Britanya at hahamakin tayo dahil sa hindi pagtulong sa kanila. At pagkatapos ay babalingan ang Britanya. Ang propesiya ni Crowe ay mapaminsala. Ang lohika ng ating patakaran ay nag-iwan sa atin dito. Dapat na tayong sumabak. Ang tanging tunay na landas ng Britanya ay hindi ang mamagitan, kundi ang lumaban. Ang embahador ng Aleman sa London, si Prince Lichnowsky, ay ginawa ang kanyang makakaya upang tiyakin kay Gray na ang Alemanya at Austria ay makakakita ng katwiran. Ngunit ang pagmamahal ni Lichnowsky sa Britanya ang kanyang naging kapintasan. Patuloy niyang sinasabi kay Gray ang gusto nilang 2 paniwalaan. Samantala, ang Kaiser, si Wilhelm ang ikalawa sa Berlin, ay tinanggihan ng husto ang mungkahi ni Gray na pamamagitan at nagtanong kung bakit dapat ipagkanulo ng Alemanya ang kaisa-isa nitong kaibigan sa Europa. Sumasang-ayon ka ba sa malupit na pagtatasa ni Sir Eyre Crowe? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba kung sa tingin mo ay may pagpipilian ang Britanya kundi ang lumaban. Nang matapos ang 48 oras, ang atensyon ng mundo ay bumalik sa Balkans at St. Petersburg. Ang mga Serbyano ay may sagot na at ang kanilang kakampi, ang higanteng Ruso, ay may desisyong dapat gawin. Ang desisyong iyon na isinilang sa pangangailangan at takot ay magpapatunay na ang huli at hindi na mapapatalsik na kamay sa laro. Dumating ang deadline. Ang huling, mabilis na isinulat na tala ay naihatid. Sa Ilog Itchen, ang Foreign Secretary ay naghagis ng pain habang sa Tsarskoe Selo. Ang Tsar ay nagsuot ng kanyang guards uniform, napilitang gumawa ng desisyon na magliligtas sa isang kontinente o hahatulan ito sa apokalipsis. Sa ganap na 5, bago ang 6 ng gabi, dumating ang punong ministro na si Pasic ng Serbia sa Austrian Legation, dala ang tugon. Ang dokumento ay isang obra maestra ng diplomatikong panlilinlang. Tila tinatanggap nito ang bawat isang kahilingan ng Austria, ngunit sa katotohanan, pinapawalang bisa nito ang lahat ng ito gamit ang maingat na mga caveat. Halimbawa, sumang-ayon ang mga Serbyano na kumilos laban sa mga terrorist groups. Hanggat ito ay naayon sa internasyonal na batas. Binasa ni Baron Giesel ang tugon at isinulat sa kalaunan na halos lahat ng aming mga kahilingan ay binaluktot, ninakawan ng kanilang kahulugan at layunin. Wala na siyang karagdagang instruksyon. Wala na siyang dapat timbangin o pagpasyahan. Sinunog niya ang mga cipher, nilock ang embahada, at sa loob ng 10 minuto ay nasa tren na tumatawid sa tulay patungo sa teritoryo ng Austria-Hungary. Ang diplomatikong relasyon ay naputol.
Ang balita ay tinanggap sa Vienna ng may tunay na kagalakan. Malalaking pulutong ang nagtipon sa labas ng Ministry ng Digmaan, nagdiriwang sa inaakala nilang magiging isang maliit, pampanusa, ngunit maluwalhating digmaang Balkan. Ang asasinasyon ng Archduke ay naipaghiganti. Ang emperador na si Franz Joseph, na naghihintay sa kanyang summer home, ay binalitaan. Ang matandang monarko ay nanatiling tahimik at hindi kumikibo, at nag-alok lamang ng simple at nakapangingilabot na parirala. Alsdan, o kung gayon, narito na iyon. Ang tunay na sakuna, gayon paman, ay naganap sa Rusya. Noong Sabadong iyon, nakipagpulong si Tsar Nicholas ang ikalawa sa kanyang mga ministro. Matigas si Sazonov, dapat silang kumilos, 2 beses na silang umatras. Ang ikatlong pagkakataon ay nangangahulugan ng kapahamakan. Nagpasya sila sa isang malaking sugal. Ang ipatupad ang isang bahagyang mobilisasyon ng hukbong Ruso. Pagpapakilos sa 4 na Western Military Districts, hindi ito isang ganap na deklarasyon ng digmaan, kundi isang depensibong hakbang na idinisenyo upang ipakita sa Austria at sa pagpapalawig sa Alemanya na seryoso ang Rusya. Ang iniisip nila ay ang laki mismo ng hukbong Ruso na nagsisimulang kumilos ay sapat na upang takutin ang mga Austriano na bawiin ang kanilang ultimatum. Ito ay isang mapaminsalang maling pagkalkula, isinilang mula sa paranoid na katiyakan na ang kabilang panig ang palaging unang kukurap. Umaasa ang Alemanya sa neutralidad ng Britanya at pasibidad ng Rusya. Umaasa ang Rusya sa mobilisasyon nito bilang isang matagumpay na panakot. Ang mobilisasyon ng Rusya, kahit bahagya, ay agad na nagdulot ng knock-on effects para sa Alemanya. Ang estratehiyang militar ng Aleman na idinisenyo upang maiwasan ang sabay na digmaan sa 2 harapan ay nananawagan para sa kagyat at napakalakas na pagkatalo muna ng Pransya bago ang mabagal na makina ng digmaan ng Rusya ay makakuha ng bilis. Para sa mga Aleman, ang anumang mobilisasyon ng Rusya, gaano man kalimitado, ay isang nakamamatay na babala. Nangahulugan ito na kailangan na rin nilang simulan ang kanilang sariling orasan. Sa loob ng ilang maikling araw, ang nagsimula bilang krisis sa Serbia ay naging mobilisasyon ng Rusya, na siya namang magti-trigger ng mobilisasyon ng Aleman laban sa Rusya, na ayon sa plano ng Alemanya ay mangangailangan ng pananakop sa Pransya sa pamamagitan ng neutral na Belgium. Nabigo ang sugal. Ang panakot ay naging mitsa. Ang desisyon ay nagawa na. Ang punto kung saan wala nang balikan ay natawid na. Ang mga estado ng Europa na magkakasamang nakatali ng lubid ng isang mountaineer ng mga defensive alliances at agresibong sugal, ay pawang umaasa sa paniniwalang nagbabluff lamang ang iba. Sa pagsisimula ng mobilisasyon ng Rusya, ang lubid na iyon ay naputol at handa na silang maglaho sa bangin patungo sa kailaliman. Ang pagkubkob sa Belgrade ay nagpatunay na ang katapangan at pananampalataya ay kayang dumaig sa isang imperyo, ngunit ang krisis sa Hulyo ay nagpatunay na ang paranoia at pagmamalaki ay kayang magpasimula ng isang pandaigdigang digmaan. Ang kasaysayan ng modernong mundo ay nakasabit sa huli at nakamamatay na linggong ito. Kung nais mong sumisid ng mas malalim sa mga puwersang humubog sa ating mundo, mag-subscribe sa aming channel ngayon. Hanggang sa muli, babalik kami agad na may higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang labanan at desisyon na humubog sa ating kasaysayan.